Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Sabi niya dito, tungkol ito sa testimony ni Ramil Madriaga sa Kamara ngayon. Sabi niya, ang date ng cheque na ipinakita ni Ramil Madriaga ay April 18, 2023, a Land Bank Manager's Check amounting to 84.2 million. Based on the news reports via Politico, Madriaga was arrested in July of 2023 in Cainta, Rizal after operatives of the Philippine National Police anti-kidnapping group tagged him as the alleged leader of the Madriaga Kidnap for Ransom group, which authorities describe as one of the most dangerous criminal syndicates in recent history. He was among the PNP top 5 most wanted person at the time. So ito, pinakita sa kamera, manager's check, Land Bank, nakapangalan kay Madriaga na ang pinapalabas, parang galing ito kay BP Sara na parang bayad sa kanya, something like that. September, April 18, 2023. July 2023, nahuli na siya. So, April, May, June, July, 4 months. So, anong ibig sabihin nito? Kidnap for ransom gang leader, top 5. Tapos, gagawing bagman ni BP Sara. Ginawa ninyong katatawanan ang talagang tama yung sinabi ni Attorney Paulo Panelo na hayaan natin na gamitin nilang star witness nila si Madriaga dahil mag-self-destruct. Okay, granting na totoo nga may Land Bank Manager's check na natanggap ni Madriaga supposedly galing sa mga Duterte. Kung sa korte yan, dapat pag i-cross-examine ka ng isang magaling lawyer, example, Forton, Narbasa, Laila Season, mga bigatin yan sa larangan ng trial litigation. I-cross-examine ka I'm sure ka. Nakapanood ako ng trial sa kaibigan ko. Sinasabi nitong witness na ganito, i-cross-examine, nakatunganga yung witness. Pagsagot niya, wala na. Ang prosecutor humihingi ng time out para mag-usap yung witness at tong fiscal kasi hindi niya masagot-sagot ang cross-examine ng magaling na lawyer ng kaibigan ko. Mahirap pag nagsisinungaling ka sa isang trial, pag i-cross-examine ka, mabubuking ng mga magagaling na abogado. Kaya pabayaan lang natin yan, si Ramil Madriaga, pagdating niya sa Senado, diyan na, bloodbath, talagang magkaka-bloodbath dahil cross-examination pa lang ng mga magagaling na lawyers ni BP Sara, patay na siya. Ang mga senator judges, mag-cross-examine din yan. Alam na natin ang kalidad ni Senator Marcoleta. Ang galing.
I-cross-examine siya ni Senator Judge sa Escudero. I-cross-examine siya ni Senator Judge sa Pia Cayetano. Senator Judge sa Amy Marcos. Senator Judge General Bato de la Rosa. Kung dito sa mini trial, ganyan, nabubuking na, how much more pagdating sa Senado? Ang daming butas nitong testimony ni Madriaga, I tell you. Kaya, it's a blessing in disguise na ang napili nilang star witness nila against kay BP Sara ay itong si Madriaga. Kasi lumalabas, yung third and fourth impeachment complaint, ang pinaka basihan nila na may sufficient in substance yung dalawang reklamo ay dahil binis nila sa testimonyo ni Madriaga. Hindi nag-iisip talaga ito. Mabuti pa si Congressman Rufus Rodriguez. Polluted source yan. Ano? Magpapaniwala kayo sa isang convicted criminal? At least mayroon pa tayong matinong kongresista. But itong sina Abante, sabi niya, hindi, credible yan. Si Ridon, credible yan. Luistro, credible yan. Ano ba yan? Convicted, kidnap for ransom, gang leader, tapos paiyak-iyak pa sa kanyang testimony. Naalala lang niya yung mga usapan nila ni BP Sara, umiiyak na. Wow naman. Pangpamas talaga. Sige, tuloy lang ang drama. So dito sa kamera, drama yan. Drama. Pagdating sa trial, sana matuloy ang trial. Yun na yung bloodbath. I tell you, ang sarap pong manood ng isang impeachment trial ng Vice President. Kasi ang napanood ko kay Erap eh. Yung kay Corona, I don't know, wala akong masyadong matandaanan sa trial ni Corona. Ang matandaanan ko kay Erap, napaka-exciting. So, sana, bukas makalawa, doon na sa trial, sa Senado, mapanood natin at mapapahiya sila ng dahil kay Madriaga na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Muna ni ang among gihatagan o gero. So mag-atop na ni siya karon sa iyang balay. Og karon mo na ni ang iyang pag-aatupan sa natagaan na mo og gero. So mag-atop na ni siya karon. Og muna ni giloagon lang sa iyang balay. So kuang gid kaayo, gamay gid kaayo. Og dito sa silong ang loto. Og karon tungod sa kagamay sa ilang balay, muni ang ilang kusina. So mga buslot na gyud ang yero ipang sumpay-sumpay lang kani ng mga yero. Ilang ani. So gamay gyud kaayo. Tungod sa kagamay sa ilang balay, diri na sila sa naog magloto. Ano ni ang itsura sa iyang lutuan.
Og karon naman na gyud ang pag-atop ang among gihatag nga yero. So di na gyud sila mo. Salamat sa Ginoo sa pag-atop namo sa tabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat ka.